sa page 20, the Spirit is a seal of ownership. Everybody say seal. Seal. Sino sa inyo nakaranas dito mo ng love letter? Amen. Ako noong araw. Kaya ngayon si Brother Jess, bunga po yan ng ng pagpipenpal-penpal. Ayan, doon po kami nagkakilala niyan. So, talagang Sister Chat mga kapatid ay, ayun, mahilig po magsulat noong araw. So, ang sulat, kahit gaano pa kaganda yan, kung wala po iyang selyo, ay wala pong kwenta. Amen? At hindi yan makakarating doon sa pupuntahan yan. Di po ba? So, the same thing din sa atin pong mga sarili. So, the Spirit, it is a seal of ownership. Tayo po ay pag-aari ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Aware ba tayo doon? Yung iba lang nag-amen, no? Dapat alam mo sa sarili mo na pag-aari ka ng Panginoon. So sa paanong paraan? Ikaw ba ay may tatak? Yun ang tanong. Tandaan po natin mga kapatid, ang diablo ay may tatak po sa kanyang mga lingkod. Ano ang tatak ni Satanas sa kanyang mga lingkod? Ha? 6. O yung iba, duda-duda pa. 6 yun mga kapatid. 6, 6, 6. Yan. So ngayon, hindi po natin yan ipopromote dito. At wag na wag po tayo magpabaya sa ating pong sarili. Dapat magkaroon po tayo ng tatak ng Espiritu ng Diyos upang tayo po ay kanyang ariin. Lagyan ng selyo ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Otherwise, tatak po ng diablo ang magpunta sa atin pag tayo po ay nagpabaya. Amen? Amen. The Spirit is a seal of ownership. Sino ang pwede magbasa ng Ephesians 1:13-14? Basahin sa English, mas maganda, malakas. Ephesians 1:13-14. And I encourage everyone na i-memorize niyo po yan. Napakagandang promise ng ating pong Panginoon sa kanyang mga anak. Sige, pakibasa. In whom ye also trusted after that ye heard the word of the truth, the gospel of your salvation, and in whom also after that ye believed, ye were filled with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the fortification unto the praise of His glory. Thank you so much, Sister Tess. Napakaganda pong scripture, mga kapatid. Sabi niya doon, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Kailan mo narinig ang salita ng Panginoon? Nung araw na tayo po ay nasharean ng plan of salvation. Sino dito nakarinig ng plan of salvation? Taas ang kamay ng mga nakarinig. Dalang hubong ako ng plan of salvation. Yung iba hindi. After that, you heard the word of truth, the plan of our salvation. So, nung narinig po natin ang plan of salvation, di ba may parang kumausap sa atin? No? Di ba may parang kumausap sa atin, mga kapatid? So, ano ang sabi doon? The gospel of your salvation. Nang narinig daw natin ang word of truth, this is the word of truth, which is the gospel of your salvation, and whom he also after that he believed. Tingnan nyo nung narinig po natin ang plan of salvation, tayo po ay naniwala. Yun ang pinakamaganda doon Ang mga lingkod talaga ng ating pong Panginoon ay dapat na maniwala. So, ang sabi niya, ye were sealed. Ayan na. Nung ikaw ay naniwala, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Tayo daw po ay tinatakan ng Holy Spirit of promise, which is the earnest. Sabi niya, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. So now, ating pong pag-uusapan, ano yung tinatawag na earnest or our inheritance? Earnest of our inheritance. Ito po ay ginamit ni Apostle Paul during his time na kung saan bibili ka ng property.
Di po ba? Kahit ngayon, sa panahon po ngayon, pag bibili ka ng property, naglalagay tayo sa Sister ng earnest money. No? O, magkano yung bahay, Sister Chat? Ang house and lot ngayon, let's say 2 million. Eh, wala ka namang 2 million. Brother Ramil, di ba? So, anong gagawin po natin? Maglalagay po tayo ng earnest money, which is our reservation. That is the earnest money. So, ang ating pong Panginoong Jesucristo, nang tayo po ay binigyan niya ng earnest of our inheritance, yun po ang Holy Spirit na in-impart. Everybody say, impart. Impart. Na-impart po sa atin yung Holy Spirit ng ating pong Panginoong Jesucristo. No? Nung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng earnest, which is the imparted Spirit of God, doon po nagpapatunay na ikaw ay sinelyuhan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? At ang sabi mga kapatid sa verse 14, until the redemption. Until the redemption. Mayroon pong pagtubos. Mayroon pong pag-agaw. Mayroon pong pagkuha. So, aariin ka na ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kailan yon? Sa Kanya pong pagbabalik. Kaya tayo po'y pinaghahanda palagi. Kaya wag po natin iti-taken for granted ang Holy Spirit ng ating pong Panginoon. Amen? Kailangan palagi po tayong mamuhay, maging sensitive sa pagkilos po ng Spirit of God. Amen? Dahil yan po ang makikwiken sa atin sa Kanya pong pagbabalik. Kuha niyo ba? Amen. Yung iba parang natutulala. No? Pero I hope na maunawaan po natin mga kapatid kung paano ang function ng Spirit of God. So this portion of the earth was earnest or pledged. During the time of Apostle Paul, kapag bumili po sila ng land, no? Sila po ay kumukuha ng portion of the earth. Ibig sabihin, yung lupa. Yun po ang kailang earnest. Amen? So sa atin po, ng mga tumanggap sa ating pong Panginoon, ang ating pong earnest ay ang Spirit of God. Amen. Para ma-prove mo na mayroon kang Holy Spirit ng ating Panginoon, dapat makita po sa iyo ang evidence. What is the evidence na tayo po ay may Holy Spirit ng ating Panginoon? Is speaking in tongues. Ayan. Speaking in tongues. Napakahalaga po nun mga kapatid. Dito po sa church, meron po tayo dito mga elders na ginagamit po ang ating pong Panginoon. We have to be aware na sa lahat po nating mga kapatiran dito, lalong-lalo sa nagsisik ng Holy Spirit of God, kailangan pong alert tayo na tulungan po natin sila. No? Na ma-recognize po natin kung sino na yun ang nakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Dahil sa totoo lang, hindi naman sila lahat, Sir Filmer, aware. Yung iba nga natatakot pa eh. No? Kaya pagka nagkaroon po tayo ng altar call, kailangan ready po ang mga worker. No? Sa atin naman ng mga worker, tandaan po natin na tayo po ay maging watchful. Bantayan po natin. Hindi yung naglilehans po tayo, na tayong naglilehans, nakapikit din. Nanginginig pa. Huwag pong ganoon. No? Once na naglilehans po tayo, harapin po natin yung ating nililehans. Hindi pwede naglilehans ka ng nasa likod. No? Dahil hindi po natin alam kung ano na ang nangyayari doon sa ating pong nililehans. No? So, iyan sa mga susunod nating topic ay ating pong pag-aaralan niya. Nakuha niyo ba mga kapatid? Amen. At kung kayo po ay may tanong, feel free lang. Tayo po kayo entertainin po natin yan. Sabi nga, this little portion of heaven is the earnest. Amen. Or the sample to what to expect. The baptism of the Holy Spirit is both seal of God's ownership on our lives and a guarantee
that someday we shall enjoy the fullness of heaven's blessing. Amen? Yung nararanasan po natin ngayon dito sa sanlibutan, na maaaring ang iba sa ating gustong-gusto na talaga dito, no? Na parang nai-enjoy mo yun. Sino nag-enjoy ng buhay dito sa sanlibutan? Kasang kamay. Ha? Salamat, walang nag-i-enjoy. Walang gustong tumira dito. No? Parang ako, ayoko na rin eh. Kailan yung pinagdarasan ng sarili ko, Lord, hanggang kailan ba? Diba? Kasi sa totoo lang mga kapatid, wala po. There is no pleasure in this world. Amen. There is no pleasure in this world. Amen. Tayo po ay we are just passing through, ang sabi ng Bible. Dumadaan lang po tayo dito. Nakakaranas man tayo ng mga kasiyahan, nakakaranas man tayo ng mga blessings sa ating pong buhay. Pero madalas, kapighatian, kalungkutan ang ating pong nararanasan. Amen? Amen. Dahil ang mundo pong ating ginagalawan, aminin natin sa hindi. This world is leading for destruction. Alam na po natin yan. So ano pa ang ating gagawin ngayon? Magpakatapat na. Sabihin mo sa iyong katabi, magpakatapat na tayo. Sabihin mo, harapin mo siya. Sabihin mo, magpakatapat na tayo. Praise the Lord. Parang di nyo naman sinabi. Di ba? Minsan sa ganun lang mga kapatid, di pa natin magawa. Di po ba? Kasi minsan sa aminin natin, tayo po mga tao, minsan di tayo maganon, ano? No, parang seryosong bagay na ayaw mo pang seryosohin. Di po ba? Pero kailangan po natin gawin, mga kapatid. Kailan pa tayo kikilos? No? Kapag kahuli na ang lahat? Amen. Amen? Hindi po mga kapatid. Bagkos ngayon pa lamang tayo po ay palagi maging mapagbantay sa ating pong mga spiritual na buhay. What else? The Spirit help us to pray. Everybody say, the Spirit help us to pray. Spirit, help us to pray. Kanina, sa ating pong devotion, sabi nga ni Brother Jumilis, kahit linggo-linggo kang pumunta daw, useless. Di ba? Amen. Kung hindi mo naman nakukumyon ng maayos ang ating pong Panginoon. Tama, di po ba? What's the point? Di po ba? Kaya siguraduhin po natin mga kapatid, ako nga palagi kong challenge ang aking sarili, Brother Jobert. Palagi kong challenge ang aking sarili that every time I close my eyes and seek the face of God, gusto ko siyang maramdaman mga kapatid. Amen? Amen. Gusto ko siyang maramdaman. Pero eto mga kapatid, para meron po tayong consolation this morning, the Spirit help us to pray. Amen. Alam niyo ba ang mga disciples ng ating pong Panginoong Jesucristo, during His time of His ministry, yung po mga sumunod sa ating pong Panginoong Jesucristo, ano ang sabi nila kay Jesus Christ? Mayroon po silang wish sa Panginoon. No? Sabi niya, Lord, teach us to pray. See? Dahil sa totoo lang, tayo po bilang tao, aminin natin sa hindi, we don't know how to pray. Amen. We don't know how to pray. No? Akala natin, pag naghingi ka ng ganito, hiling doon, hiling dito, prayer na yon. Marami pong uri ang panalangin, mga kapatid. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, ang sabi, the Spirit help us to pray. The fourth purpose of receiving this baptism of the Spirit is the support it to gives to pray. Sabi ng Romans 8:26-27, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Tutulong po sa ating mga kahinaan. For we know not what we should pray. Kita nyo? Sinasabi na ng Bible, mga kapatid. Na hindi pala tayo marunong mag-praise the Master. Diba? Napansin nyo ba bigla na pag tinawag po tayong manalangin, lalo na kung kunyari, galing ka sa labas, tapos bigla ikaw nakita, pagpiprayin ka. Di ba parang nagugulat tayo kung minsan? Di po ba? Amen. So dahil sa totoo lang, tayo po ay hindi talaga
marunong mag-pray as God wants us to be. Amen. So, anong sabi rito? But the Spirit itself make it intercession for us with groaning which cannot be uttered. The Spirit help us. Amen. And he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. May mga pagkakataon, mga kapatid, na ang gusto po ng ating pong Panginoon sa atin ay tayo po manalangin according to the will of God. No? Minsan, pag ating pong pagbubulay-bulayan, ang uri ng ating panalangin, masasabi mo ba sa iyong sarili, that is the will of God? No? Ano nga ba ang totoong will of God when we are talking about prayer? Amen. Dahil ang prayer, napakarami pong anggulo ng prayer, mga kapatid. May prayer of confession, may prayer of supplication, prayer with thanksgiving, petition prayer, may intercessory prayer. At ito pong prayer na intercessory, ito po ang sabi ni mga kapatid, ito po ignorante daw ang mga believer. No? So dito sa intercessory prayer, mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng intercessory prayer? It is a prayer on behalf of others described as standing on the gap. Pagka sinabi, mga kapatid, na you are an intercessory prayer and intercessor, kailangan po, mga kapatid, na ang prayer po natin ay hindi na lang pang sarili. No? Na kung baka lumabas ka na sa box mo, kung dati-rati ang prayer mo, parang sa buhay mo lang umikot, Brother Gilbert, pag-pray ko, Lord, ang aking trabaho, ang aking pag-eskwela, ang aking nobya, ang aking magiging biyanan. Di ba sa'yo na umikot lahat? No? That is not an intercessor. Pag sinabi pong intercessor, mga kapatid, yung pong lalayo po ang ating panalangin. Deeper. Deeper. Parang papasok ka sa Espiritu. Normally, nakakaranas po niyan, mga kapatid, yung tao fasting full and prayerful. Amen. Kapag ka tayo po, mga kapatid, ay hindi fasting full, hindi po natin mararanasan ang tinatawag na intercessory prayer. Amen. At aminin man natin sa hindi, minsan madalas nga, na-fail pa natin mag-pray. So, paano po tayo mapupunta doon sa tinatawag na intercessory prayer? So, only you and God alone ang nakakaalam po ng ating pong prayer. Amen? Amen. Yung iba nila nakakangiti. Amen? Amen. Meron po ako isang take nito, mga kapatid, about intercessor, at talagang napakagrabe ang function po nito sa ating mga buhay. Amen. At ito po ay mararanasin natin, mga kapatid, kapag ka po tayo ay nagiging deeper sa panalangin. No? Hindi ka pa pwede makaranas ng intercessory prayer, Sir Filmer, kung ang prayer mo is 5 minutes lang. Kaya di po natin mararanasan. At kahit 1 hour pa ang ating pong panalangin, malamang sa malamang, hindi po natin yung ma-experience. Dahil sabi nga, mga kapatid, ng isang intercessor, na ang 1 hour prayer, ayun po ay parang i-overcome ang every situation, every hardship ng ating pong buhay. 1 hour prayer. No? So kaya ba natin gawin, mga kapatid, ang 1 hour prayer? Tingnan niyo ako, mga kapatid. Kaya ba natin gawin 1 hour prayer? Ang hirap naman yan, Sister Chat. 5 minutes nga lang. Tulog na. Di po ba? No? So I don't know kung meron po tayong
pattern sa ating pong prayer. Kasi meron din tawag mga kapatid na prayer clock. Yan. Sino gumagamit ng prayer clock? Ay, wala, pastor. Walang gumagamit ng prayer clock. Siguro mag-share ako na lang sa GC. No? Gamit po tayo ng prayer clock. Sa ibang nahihirapan mag-pray ng matagal-tagal, sunod tayo sa prayer clock. No? 5 minutes praise. Yan. Praise ka ng 5 minutes. No? 5 minutes ka ng confession. 5 minutes ng petition. 5 minutes ng thanksgiving. Supplication. So, yung lahat pong yun mga kapatid, sa prayer clock, I believe, isang oras mo kulang na. No? Pag yun po ang ating ginagawa. No, dito po ay ginagamit mga kapatid ng mga believers, lalong-lalo pa mga bata pa sa Panginoon, hindi pa nila alam masyado kung paano nga ba talaga ang right approach sa ating pong Panginoon. Di ba? Yung iba, until now, nahihirapan, ano ba ang tamang approach pag nagpipray? Di po ba? Sino nahihirapan dito mag-pray? To be honest. Meron ba dito nahihirapan mag-pray? Ay, salamat, may nag-umamin, mga kapatid. Aminin po natin sa hindi. Mahirap pong mag-pray. Amen? Amen. Pero, sabi nga, kung nararanasan po natin na mahirap mag-pray, that's the time for you to pray. Kausapin mo ang ating pong Panginoon. No? Hindi kailangan na napakaganda ng mga pananalita po natin. Hindi kailangan na parang napaka-eloquent ng ating mga words. Kailangan mo siya na parang kausap mo lang. Nandiyan lang sa iyong harapan. Di po ba? Talk to Him as a friend. Para hindi ka mahirap, hindi ka mag-i-struggle. Di po ba? Subukan po natin yun mga kapatid. At higit sa lahat, maganda rin may mentor ka. No? Maganda rin po kapag ka meron po tayong mentor, may napagtatanungan tayo na spirit-filled, na pwede tayong matulungan para mag-increase ang ating pong knowledge and understanding. Tama ba? Amen. Gusto niyo bang may mentor? Amen. Ako mga kapatid, to God be the glory. Ang aking pong mentor ay isang pastor. Nagtiyaga pong mag-share kay Sister Cha. Amen. Kaya salamat sa aking pong mentor na siyang tumulong sa akin na maunawaan ko ang mga bagay-bagay. Amen. Kaya kung may nag-aalaga po sa atin spiritually matured, you are fortunate enough. Amen? So the Spirit help us to pray. So one infirmity common to believers is ignorance. Ay nasabi ko na nga sa inyo mga kapatid. Amen. At ang nais po sa atin ng atin pong Panginoong Yesukristo para po tayo ma-align sa will of God. Amen. Tandaan po natin, hindi na lahat ng pinagpipray po natin ay iyan ang gusto ng Diyos. No? Ang gusto po ng ating pong Panginoon na align tayo sa Kanyang mga salita. Na ang ipag-pray po natin ay una sa lahat ang mga kaluluwang ligaw. Amen. Amen? Yes. Pray for the lost. Pray for the lost. Amen. For the lost souls. Amen. Meron ba tayo ditong inaalaga ang kaluluwa sa panalangin? Amen. Praise God sa mga umaamin. Kailangan meron. No? Kahit bata ka pa, dapat meron ka. Ako mga kapatid, bata pa po ako nang tinawag ng ating pong Panginoong Hesukristo. Nung ako po'y tinawag during that my young age, nagkaroon na po ako ng desire sa aking puso. Na ang sabi ko, Lord, someday, dadalhin ko ang aking pamilya sa iyong kawal. No? So andun po mga kapatid, dapat maliwanag po sa atin ang ating pong vision sa kaluluwa dapat. Amen. Ipag-pray po natin. Ako nag-bless ako. Wala dito si Brother Sherwin. Asan? Nabibless ako kay Brother Sherwin, mga kapatid. Every time during our online prayer, ang kanya pong prayer request ay consistent. Tungkol sa kaligtasan
ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. I believe na lahat po dito sa atin, hindi pa believer ang pamilya. Tama ba? So ang tanong, gaano po tayo ka-consistent sa ating pong prayer life para sa ating pamilya na wala pa sa kawan ng Diyos? No? Si Brother Jess, kapatid, ang pamilya niya ay wala din sa kawan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko lagi sa kanya, that is the time na nasa Antique ka na ngayon. Use it. Pagpagamit ka sa Panginoon. Sa akin pong pamilya, napakarami po namin. Laki po ng angka namin, mga kapatid. But to God be the glory. More than half of my siblings ay nasa United Pentecostal na po, naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Huwag po tayo, mga kapatid, magpapigil sa ngalan ng salitang iyak. Minsan kasi yung iba, kailangan mo na mag-share, nahiya pa tayo sa Rosemary. Diba? Kailangan alisin po natin yon. Kasi kapag mayroon po tayong Holy Spirit of God, mayroon po tayong kalayaan mag-share ng Word of God. Amen? We have the power to witness. So saan ka na mag-witness? Unahin mo ang iyong pamilya. Unahin po natin ang ating pong pamilya. Kaya minsan hindi tayo nagiging effective soul winner kasi pamilya nga niya, hindi nga ma-share, di ba? Gaganunin tayo. Pamilya nga niya, hindi nga ma-share, magsishare pa sa akin. Oh. So, unahin po natin ang ating pong pamilya. At kapag tumanggap na yan, labas na tayo sa kapitbahay. Di po ba? Mahirap ba mag-share? Hindi naman Di po ba? Hindi mahirap mag-share. Gradual lang, mga kapatid. Amen? Primero, daanin mo sa pakikipagkaibigan. Di po ba? Daanin po natin sa pakikipagkwentuhan. Hindi naman agad-agad na, John 3:16, for God so loved the world. Ay talaga naman. Sa sunod niyan, hindi ka na pagbubuksan yan. Di ba? Di po ba? Sa amin minsan may maaga pa din dumaan sa bahay namin. Eh na-encounter niya si Brother Jess. Ano yung mga denomination na yun? Binubuksan na ng Bible ang asawa ko. Eh talagang hindi naman kapiyok-piyok. Ay nako, nakikinig lang ako. Pero ando na kagad, dire-diretso Word of God. Sabi ng salita ng Panginoon in the book of Revelation. Hala, Revelation pati. Lumabas ako, mga kapatid. Sabi ko, ano po ba kayong church? Ano po ba kayong denomination? Dahil kami po ay member ng United Pentecostal Church of the Philippines. We're believing in one God. We're baptized in the name of Jesus Christ. Ay, kasi ganito. Diretso sa Word of God. Huwag naman pong ganun tayo, mga kapatid. Amen? Hayaan po na natin na maging atpi sa atin yung tao bago natin tuluyan na sharean. Sabi nga, huliin mo muna ang isda. No? Huwag nasa dagat pa, kakaliskis ka na. Diba? Nasa dagat pa, hindi mo pa nga nahuhuli, kinakaliskisan mo na. Huliin muna natin. Di po ba? Para maging maayos ang lahat. Amen? Amen. So, tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon na manalangin. Amen. So, private prayer is strengthened and the Spirit liberated with the Holy Ghost speaks for us. Sabi mga kapatid ng 1 Corinthians 14:2-14, for he that speaketh in unknown tongues speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit is the Spirit he speaketh, mysteries, for I pray in an unknown tongues. My spirit prayeth, but my understanding unfruitful. Kita nyo? Hindi ko lang alam talaga dito sa mga kausap kong Sir Filmer, kung naintindihan ito ang sinasabi ko. Naranasan po namin ito, mga kapatid. Kaya ako ito nasasabi. No? Na sometimes when we pray, hindi na po natin kayang i-pronounce ng ating pong human words.
ang panalangin. Because the Spirit gave us utterance. Di ba? Doon po mga kapatid, kapag tayo po mga kapatid ay nag-indwell na sa atin ng Spirit of God, ang pag-pray po natin mga kapatid, hindi na po yung typical nating pananalita. Ha? There's a groaning. Dito po ay nanggagaling sa ating pong bed. There's a groaning that cannot be uttered. At kapag yan po ay ating nararanasan, ano po ang nangyayari sa isang tao? Minsan wala ka ng words na ma-utter. Ha? Nagpipray po tayo mga kapatid. Ewan ko, mga taga-Hong Kong normally, danas na danas po namin yan. Kapag ka nagpipray, parang gumaganon ka. Dito po yan sa belly nagmumula. No? Hindi po dito sa ating pong mga bibig. Madalas, di ba, ang panalangin natin galing sa bibig. Sino na nalalangin galing sa bibig? Wala din? Hindi na nunalangin ba? Buti Sir Filmer, umamin. Ang ating pong prayer ngayon, madalas, dito po nagmumula. Pero subukan po natin mag-pray na dito po nagmumula. Ha? Doon po yan sinasabi na, you're groaning that cannot be uttered. Ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita. Ang Espiritu ng Diyos ang siya pong kikilos. Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay ng tamang panalangin kung sino ang iyong ipagpipray. Magugulat ka na lang na yung tao hindi mo namang kilala, pero bakit yun ang iyong ipinagpray? Ang Espiritu po ang nag-lead. Ha? Ang Espiritu po ang nag-lead. So tayo po mga kapatid ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos dahil alam ko na napakarami po natin dapat na maunawaan. So sabi niya, God has provided a means of giving Himself praise and pouring out our hearts in a supernatural way. Tandaan po natin mga kapatid, when we speak about the Spirit of God, it is the supernatural power of God. Sometimes, sa ating pong human understanding, sa ating pong human mind, sa ating pong tamang pananalita, hindi po natin ma-pronounce. Di po ba? Hindi po natin mabigkas ng tama mga kapatid. No? But if we are sensitive enough sa Spirit of God, atin po iyang mararanasan. Sabi niya, praying in an unknown tongues. Ito po yung sinasabi, na magpipray ka to the unknown tongues, doon sa mga salitang hindi mo inaral. Praying in the Spirit is the God's ordained outlet for glorifying Him in allowing the Spirit of intercession to ascend to our Father's throne. Kita nyo? Matindi po ito mga kapatid. Kailangan po natin pasukin ang Spirit world. Amen? Isipin na lang natin, minsan nga, pag magbubulay-bulay po tayo. I don't know kung inyo rin ginagawa sa inyong sarili. Tayo po ngayon ay lahat buhay pa. Tama ba? Lahat ng buhay magsabing, thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Lahat tayo, hindi pa po natin nakita ang kabilang buhay. Di po ba? Walang gustong makakita. Walang gustong makakita. No? Hindi pa po natin lahat nakita ano ang meron sa kabilang buhay. Maski man ako sa aking sarili. Sabi ko, ano kayang meron sa kabilang buhay? Di po ba? Ano na kaya ang makikita ng aking mga mata? Pero I have hope in Christ. No? Dahil dalawang destinasyon. Pag alis po natin dito sa mundong ating tinutungtungan sa ngayon, pag alis po natin dito, dalawang destinasyon ang mapupuntahan sa kanila. And it is for you and for me ang guguhin po kung saan tayo tatawid. Amen? Tayo po ang mamimili. It's up to us. Kung ikaw ay naglingkod ng tapat, alam mo kung saan ka pupunta. Kung ikaw naman ay tumalikod sa Panginoon, ano ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Depart from me, you that doeth iniquity, I know you. Diba? Itatanggi po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo.
Kaya mahalaga sa atin mga kapatid sa umagang ito na tayo po ay imbutin natin. Na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Sa abot kaya ng ating po mga ginagawa. Amen? Magpakatapat po tayo mga kapatid. Amen? Seryosohin po natin ang ating pong paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Ano ba mga kapatid? Ang Holy Spirit, it is the teacher and guide. It is our teacher and guide. Sabi nga kapatid, before His death and resurrection, Jesus taught His disciples many things too broad for understanding or to remember. However, He assured them that after the coming of the Holy Ghost, the Spirit would personally teach them to remember and correctly understand all Christ's teaching. Sino dito ang aamin na mula nung tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoong Jesucristo, na makiklaim po natin ang Jeremiah 33:3 na nagsasabing, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee the great and the mighty things which thou knowest not." Sino-sino ang mga kapagsabi dito ng ganoon? Ha? Dahil ako po mga kapatid, naranasan ko po yan. Nung araw na tinanggap ko ang ating pong Panginoong Jesucristo, I know nothing in the Word of God. Wala po akong alam mga kapatid. Amen? Pero from that time on, na tinanggap ko ang salita ng ating pong Panginoon, meron pong nabuksan sa aking pong kaisipan, na karunungan na maunawaan po ang salita ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga kuminsan sa ating pong paglilingkod, sa ating pong mga tinawag, no? Sino lahat dito ang tinawag ng Panginoon? Taas ang kamay ng tinawag. Iba kasi yung tinawag sa sinitsitan ka lang. No? Brother Ramil, o di ba tinawag ka? Oh, Sister Mirna, tinawag ka. Pero kaya sa palagay mo, pag psst, sino yun? Lilingon ka, di ba? Kasi, psst. Pero tayo po ay tinawag ng Panginoon. I have called you by your name. Ang sabi po ng ating pong Panginoong Jesucristo. So mula nung araw na tayo po ay tinanggap natin ang bautismo sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, yun po ang araw na kung saan ibinibigay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Amen? Kaya wala po tayong dapat mga kapatid na ipag-worry. I-entrust natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Kaya anong sabi ng salita ng Diyos? Ha? John 14:26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name," sabi niya rito, "He shall teach you in all things." Biruin mo yan. He shall teach you, Brother Jojo, in all things. Tuturuan pala tayo. Kaya hindi mo pwede sabi na, oh, sa darating na linggo, ikaw dito ang tatay sa pulpit. Ay, huwag na ako dyan, Pastor, ilagay. Kasi ganito. No? But as the Word of God speaks, He will teach us in all things. Amen. Tuturuan po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. In John 16:13, sabi niya rito, "Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, He shall speak, and He will show you the things to come." Biruin mo ang function ng Holy Spirit, Sister Princess. Di ba? Na kung minsan, madalas, hindi lang minsan, nanineglect po natin. No? Kaya nga minsan iniisip-isip ko, lalo na ngayong mga panahong ito, Pastor, napakarami mga bagay na nakakadistract po sa atin. No? Pag lumabas po tayo dito sa sanctuary natin mamaya, balik na naman tayo sa mundo. Balik na naman tayo sa mga cellphone natin. Marami na naman tayo makikita. Pag hindi po tayo maging mapagbantay, no? Madadaya po tayo, mga kapatid. Kaya magsumika po tayo na kahit tayo po'y humaharap sa ating mga social media,
maging watchful po tayo sa ating pong mga nakikita. Hindi lahat ng nakikita mo social media ay totoo. Huwag kang basta maniwala. No? Mag-ingat po tayo. Tingnan po natin sino ang sharer. Baka yan naman ay robot na nag-share sa'yo, believe na believe ka. Di po ba? Grabe po ngayon ang gawa ng AI. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. No, na tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon by the help of His wonderful Spirit. Amen. For a correct understanding of all truths of God's Word, it is imperative to the Spirit-filled that the only Bible, mga kapatid, ito lamang po mga kapatid, the only Bible owned by the apostles was the Old Testament scripture, but with the revelator, interpreter, the teacher of God's Word, dwelling inside them. They were able to quote correctly interpret the passage of the Old Testament and apply them to the New. Makikita niyo mga kapatid, na kapag po tayo ay nag-rely sa Word of God, bibigyan po tayo ng tamang interpretation by the help of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga ang Holy Ghost. Sa iba pong mga walang Holy Ghost pa rito, imbutin po natin sa ating pong sarili. Imputin po natin. Kaya nga ako natutuwa mga kapatid, few Sundays mga kapatid na observe po natin na ang ating pong altar ay palaging ino-open po natin. Amen. Unahin po natin ang mga walang Holy Ghost. At kung ikaw ay walang Holy Ghost, dapat number 1 ka po nandito sa unahan. Amen. We have to see the Spirit of God. Walang kwenta po mga kapatid na tayo po ay naglilingkod pero wala po tayong Holy Ghost. Dapat po natin imbutin na magkaroon tayo ng Holy Spirit. At kapag ikaw ay tumayo dito sa harapan, mga kapatid, isurrender mo ang iyong sarili sa Diyos. Isurrender po natin. Paano mo mararamdaman ang totoong presence of God? Sabi nga, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Kalimutan po natin ang sarili natin. Huwag po natin isipin na pag nakapikit kami, tititig sa'yo. No. Ipikit mo ang iyong sarili, concentrate to the presence of God. I-vision mo siya. I-vision mo ang ating Panginoon. Magsumika po tayo mga kapatid. Na kahit walang naglayan sa'yo, kung ikaw ay nais mong makakommune, ang very presence of God, mararamdaman mo siya. Dahil sinabi niya sa kanyang salita, if you draw nigh to me, I will draw nigh to you. Amen. Kapag lumapit ka sa akin, lalapit ako sa iyo. So yun lang hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon. Para sa umagang ito'y maramdaman po natin ang tunay na pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, yung bang pangako ng Diyos ay anytime, anywhere, mararamdaman, Sister Chan? Yes, it is. Pangako po yan ng ating pong Panginoong Yesu Cristo. Sinabi po ng Joel 2:28 that in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Upon all flesh. Amen? Wala pong pinipili ang Espiritu ng Diyos. Nais sa taong nais pong maramdaman yan, wala kang ibang gagawin, kundi tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon, Jesus Cristo. Kapag tayo po mamaya, lalapit sa Diyos, wala kang Holy Ghost, ang number 1 po nating gawin, isuko po ang ating sarili. Sign of surrender. Ano ang sign of surrender? Pakita nyo nga sa akin, ano ang sign of surrender? Ano ang kamay? Yes, nakaganyan po ang kamay. It is a sign of surrender. Isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon. Lord, here I am. Ako po ay makasalan. Tinataas ko po ang aking sarili sa iyo. Patawarin mo ako sa aking kasalanan mula noon hanggang sa oras na ito. Ako po ay iyong linisin at tanggapin. And I'm here, oh God, willing to receive your wonderful Spirit. At kapag ikaw ay natapos na mag-pray ng prayer of confession, prayer of acceptance, pwede mong iganyan na ang iyong kamay. Tanda po na siya ay iyong tinatanggap.
At habang iyan ay ginagawa mo, ipikit mo ang iyong mata sa Panginoon. Maaari mafe-feel mo, maiiyak ka. That's normal, mga kapatid. Pero mararamdaman po natin na ang sabi po ng Book of Isaiah, there shall be a stammering lips. Magkakaroon po tayo ng stammering lips na pakiramdam mo ang iyong labi ay nanginginig. That is a stammering lips. Kapag ka nag-i-stammer na po tayo, huwag kang matakot. No? Ang iba kasi natatakot na. Huwag po tayong matakot. Mag-yield ka lang. Yan. Mag-yield ka lang at tuloy-tuloy po tayo. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. It is the highest praise to God. Amen. Kapag ka nagsabi po tayong hallelujah sa Panginoon, ang ibig pong sabihin niyan, I surrender my life to you, Lord. So every time when you say, hallelujah, 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 I surrender my life to you, Lord. I surrender my life to you, Lord. Natutuwa ang Diyos. Amen? At tayo po'y unti-unting yayakapin ng Panginoon. At yung nag-i-stammering lips mo, mga kapatid, dyan po magsisimula that you are going to speak in other tongues as the Spirit gave the utterance. Amen? Amen? Kaya po natin yung gawin, mga kapatid. It's up to you kung ang ating pong puso i-outpour natin sa umagang ito para maramdaman po natin ang malayong pagkilos ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Praise God! Hindi po yan mahirap gawin, mga kapatid. Kailangan lang po natin sundin ang salita ng ating pong Panginoon. I still have time. And another thing na function ng Holy Spirit sa ating pong buhay, the Spirit will direct our lives. Kala nyo mga artista lang may director? Tayo mas matindi. May director po tayo, mga kapatid. Amen? Hindi mo na kailangan mag-artista, Sister Joy, para lang mahawakan tayo ng director dahil ang ating pong mismong Panginoong Jesucristo, by the help of the Spirit of God, He will direct our lives. He will direct our lives. Amen. Ang gusto ng ating Panginoon, araw-araw, nandoon po siya gagabay sa atin. Amen? Naranasan niyo na ba minsan, mga kapatid, na may pupuntahan ka? Na ikaw sa sarili mo mismo, hindi mo alam. No? Stranger ka sa isang lugar. Ay ako, napakaraming beses ko nang naranasan yan. Lalo sa ibang bansa, mga kapatid, na hindi mo alam kung saan ka tutungo, saan ba ritong banda, left or right ba ako dapat? Di ba yung ganon? Pero tatayo po ako sa isang gilid, mga kapatid. At sasabihin ko sa Panginoon, Lord, guide my feet. Tulungan mo ako, Panginoon. I-direct mo ako sa tamang daan. Kasi minsan daming daan. Di ba? Naranasan niyo na rin naligaw sa daan? Sino? Ako naranasan ko na. Naligaw. Dito pa naman sa atin sa Pilipinas ngayon, ang mga highway. Pag pumasok ka dyan na mali ka, Brother Jojo, mali ang bagsak mo. Di ba? Si Brother Jis na mali ng pasok. Sus, nakarating kami ng Taguig. Galing kami ng Naiya. Uuwi ng Cavite, na mali ang pasok, bumagsak ng Taguig. O, di ba? Yun yung sinasabi na walang tama direction. So, ang ating pong buhay, mayroon po tayong director. Gusto ng ating pong Panginoon, i-direct ang ating pong buhay. Amen. Kailangan po natin magpa-direct. No? Huwag tayo minsan makulit. No? Minsan dinadirect ka, dito! Dito, Lord ah! Dito! No, minsan ganun tayo. Di ba? Minsan ang tao, mga kapatid, magpaplano. Madalas ganun tayo eh. Plano. O, so pag nung natapos ka na magplano, saka ka mag-pray sa Lord na director mo. Lord, i-bless mo itong mga plinahan ko, Panginoon. Ayan. Kung kailan ka tapos na, saka ka humingi ng tulong. Ayaw po ng Lord ng ganoon. No? Bago po tayo may gagawin sa ating po mga sarili, mag-seek po muna tayo sa Panginoon. Amen? Kaya natutuwa ko yung kay Sister Sonny eh. Madalas ganyan ang mga sermon niya sa GC ng mga nanay.
O, magpapadoktor kayo. Mag-pray ka muna. O, di ba? Dapat doon ka muna sa direktor, sa great physician. Bago ka pumunta ng doktor, dahil hindi naman natin sinabi, masama ang magpa-doktor. Pero syempre, we have to seek the advice ng ating pong direktor. Amen. Huwag po tayong gawa ng later, magsisisi po tayo. Amen? Kailangan na maging sensitive po tayo sa inuutos ng ating pong direktor. Ang sabi ng Romans 8:13-14, "For if ye live after flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God." Kita nyo? Tayo po ay may tuturing na sons of God kung tayo po ay led or leaded by the Spirit of God. Amen. Kaya nga kilalang kilala ang mga mananampalataya. Di ba? Tutuwa nga ako sa testimony nila sa Sterbit. Nag-outing ang pamilya. Na-bless yung pinagdausan ng kanilang venue. Dahil pwede rin pala ang ganoon. Na magkantaan kayo. Na magkaroon kayo ng happiness. Pero you are bringing glory to God. Amen. Iba kasi ang mundo ngayon mga kapatid Di po ba? Ang definition nila ng kasiyahan, ng tugtog ng kung ano-ano. Di po ba? Lalo na sa weekend. Alam ko marami dito na nakakaranas ng ganoon. Nag-i-struggle po tayo. Bakit? Sa uri ng pamumuhay ng ating kapitbahay. No? So we are the people of God. Be alive in this world. Tayo po ay magliwanag. Huwag po tayo mag-cause ng stumbling block. Huwag po tayong katitisuran ng ating kapitbahay. Kailangan po mag-spread po tayo ng love. Amen. Na kailangan po na makita tayo na tayo po ay mga lingkod ng ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag po tayo makipamatok sa gawa ng sanlibutan. Amen. Because of the supernatural direction of the Spirit in a dream, Paul's journey to Macedonia introduced the gospel into Europe, recalling church history. We see the church decisive role in Europe to preserve gospel truth and help to spread it over the entire world. Si Paul, mga kapatid, siya po ay tinawag na the dominant writer in the Bible. Walang namumukod-tangi na writer po ng Biblia na mayroon pong tinawag na journey, kundi si Paul lamang. Siya lang po ang mayroong Paul's journey. Bakit? Bago pa nangyari ang journey ni Pablo, mga kapatid, ito po ay napa-envision na sa kanya sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Si Pablo ba ay nakinig? Si Pablo ba ay naging sensitive? Yes, he is. Nakinig po siya, mga kapatid. At kung kayo po ay aware, and I don't know, kung aware po kayo, mga kapatid, sa likod po ng inyong mga Bible, meron po yan Paul's journey. At dyan nyo makikita kung gaano kalayo ang mga narating ni Pablo sa pangangaral ng kanyang salita. Amen? Ang Asia Minor, mga kapatid, actually, munti ka nang hindi marating, Pastor. Ang Asia Minor. Pero ang pangako ng ating pong Panginoon ay unending. Kaya nakarating po sa Gentiles ang Word of God, nakarating sa Asia Minor, nakarating po sa ating mga pandinig. That's why we are here today. Dahil po yan sa tulong ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. And today, mga kapatid, hallelujah, as we stand together, nais ko po, mga kapatid,